Buongiorno! Good morning! Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig dito sa ating Gia Global Online Prayer. At lalong-lalo na sa ating mga kapatid na naging ginamit ng Panginoon para magpatuloy itong ating gawain, nagsimula at magpatuloy. Si Pastor Gary and Pastor Rich, Pastor Alan, Pastor Venus, at si Pastor Rene at Pastor Heidi. Good morning sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Ngayon ay ang gusto kong i-share sa inyo is about surrendering to God's sovereignty. Pero bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa araw na ito na pinagkalooban mo kami ng pagkakataong magkasama-sama sa platform na ito, Panginoon, upang kami ay magpuri sa iyong pangalan, makinig sa iyong mga salita, at manalangin. Loobin mo, O Diyos, na ang aming mga buhay ay tunay nga pong gamitin mong instrumento para sa iyong kaluwalhatian. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at nawa, Panginoon, ang iyong mga salita ay tumimo sa aming mga puso at amin pong isapamuhay. Marami pong salamat, Ama. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Ngayon dito sa Italy ay, kung tutuusin, ay palang autumn. Pero sobrang lamig na, kaya yung aking boses ay kumukulot-kulot na. Praise the Lord. Pero ganun pa man ay magpatuloy tayo. So, surrendering to God's sovereignty. Ang pagpapasakop sa sovereignty, tiningnan ko sa translation kung ano sa Tagalog, soberanya. Parang mahirap i-explain yung sovereignty, pero alam natin yon. Yung ibig sabihin, si Lord ang nagkokontrol ng lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng bagay. So, kapag sinabi natin magpapasakop tayo sa sovereignty ng Panginoon, ay napakadaling sabihin, subalit mahirap gawin. At naranasan ko to maraming beses. Ngunit kapag natutuhanan nating magpasakop sa sovereignty ng Panginoon, ang ating damdamin ay mas payapa, mas magaan, at walang hinanakit kapag dumaan tayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema sa buhay. Ang pagpapasakop o ang pag-surrender ay nangangailangan ng pananampalataya sa karunungan o wisdom ng Panginoon, knowing that His ways are higher than our ways. Kasi naman, hindi tayo magkapareho ng isip ng Panginoon. Diba? Sabi sa Isaiah 55 verse 9, "As high is the heaven from the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts," sabi ng Panginoon. Kaya kung minsan, hindi natin naiintindihan at nagtatampo tayo, nasasaktan tayo kasi yung ating kaisipan ito lang naaabot. Pero iba yung kaisipan ng Panginoon. Mas alam ng Panginoon kung ano ang mabuti para sa atin. Kaya nga sabi doon sa Proverbs 3 verses 5 and 6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path." Sa Tagalog, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. So napakaganda nitong salita ng Diyos sa Proverbs. Kaya kung ito'y ating isa puso at isagawa, ay talagang mararanasan natin ang patnubay ng Panginoon. Surrendering to God's sovereignty will keep us steadfast, especially in suffering. Surrendering to God's sovereignty is having complete faith in Him and belief in His promises. So yung nagtitiwala talaga tayo sa Panginoon 100% at nananampalataya tayo sa Kanyang mga pangako na Kanyang tutuparin. We must choose to trust God for everything. We must have that childlike faith para maisagawa natin ito. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa Matthew 18 verse 3, "Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven."
So, pag kinakailangan minsan ay magiging, malimit ay parang bata tayo. Kasi ang bata, naniniwala sa sinasabi, madaling maniwala sa sinasabi ng magulang. So, tayo, ang magulang natin ang Panginoon. So, kailangan maniniwala tayo sa kanyang mga promises. Now, how to surrender? Paano ba tayo magsuko sa sovereignty ng Panginoon? Surrendering control sa ating buhay. That must be a daily, moment-by-moment choice. Kasi, like every discipline in life, we must learn to surrender and give God the control we always want to have in our life about anything in this world. Kasi tayo, gusto natin tayo ang nagkukontrol ng mga bagay-bagay. Gusto natin na kung anong kalooban natin, kung anong gusto natin, iyon ang masunod. Pero kailangan nating isuko itong control na ito kasi kapag gusto natin, kumbaga kapag tayo yung nasusunod at hindi ang Panginoon, maraming disastro yan. At alam naman natin na mayroon tayong kaaway. The enemy always seek to cloud our mind with worries, doubts, and fears, making us doubt God's love. Kaya, we need to surrender everything to God. Whenever negative thoughts invade our minds, we must cut them off and give them to God immediately. Kasi yun ang gawain ng dyablo. Kasi pag naglinger tayo doon sa mga ini-inject ni Satan sa ating minds na mga negative, nawawala yung pananampalataya natin ng hihina. God's mercies are new every morning. So, dahil laging bago ang kahabagan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, araw-araw. So, dapat, kung ano ang nangyari kahapon, last year or 10 years ago, is completely gone. Tapos na yun eh. Hindi na natin dapat ulit-ulitin at patuloy na iisipin. Kasi kapag dala-dala natin yung past, ay ang mangyayari noon, kung ano yung space ng God sa buhay natin, yung goodness ng Lord, yung grace ng Lord, yung favor ng Panginoon, ay hindi yung nag-remain kasi ang nagre-remain yung negativity. At laging nakaukil-kil yun sa isip natin, nagkakaroon ng resentment, anger, pain, frustration, at lahat ng mga negative. So, kinakailangan pag nag-strike yung mga negative things sa mind natin, isuko natin kaagad sa Panginoon. Let us cut it off at isuko natin sa Panginoon para hindi mawala yung kapayapaan, hindi mawala yung pagtitiwala sa Panginoon, hindi mawawala yung grace ng Lord sa ating buhay. We need to renew our minds, pattern to the mind of Christ. Kailangan natin yun na magkaroon tayong mind ni Christ kasi yung mind natin ay minsan malicious, minsan defeated. And kumbaga but alam naman natin that the battleground is the mind. At kung minsan na-overpower tayo ni Satan, lalo na pag ang flesh natin yung nangunguna. So, it means that we have to let go of all the negatives and burdens in our life. Diba sabi sa Lamentation 3:22-23, kinakanta pa natin to, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Hallelujah. So, para maisuko natin sa Diyos ang lahat-lahat, may mga bagay tayong dapat i-let go. So, una, yung control. We have to let go our control. Yung sinabi ko nga kanina, control is the hardest thing to give up. Kasi nakasanayan natin na tayo ang nasusunod sa buhay natin. But come to think of it, no? Diba sa maraming bagay sa buhay natin, ay wala din naman tayong control. Yung mga gusto natin kuminsan, hindi naman nangyayari. Yung mga pinagpipray natin ng mga bagay-bagay na gusto nating mangyari, hindi naman talaga nangyayari. So dahil wala naman talaga tayong control sa totoo lang. So it's best that we give God our control, for He is already in control of all things. He is the creator of the universe, and He is the creator of our life itself. Kaya, we can submit to His authority and trust Him completely kasi siya naman ang nagmamay-ari sa atin eh. Siya ang may likha sa atin. Sabi sa Romans 8:28, and we know for those who love God, all things work together for good,
for those who are called according to His purpose. So, kinakailangan natin talagang i-submit o i-let go yung ating control sa lahat ng bagay. Kasi, alam naman natin na ang mga bagay-bagay sa ating buhay ay hindi lagi umaayon sa ating kagustuhan. So, nakapakahalaga ito na ating isuko sa Panginoon. I-let go natin yung control na yan na gustong-gusto natin. Dahil pag hindi nangyari yung gusto natin, nagtatampo tayo. Dapat si Lord, yung bang, Lord, isinusuko ko sa iyo lahat, bahala ka na. Ikaw ang may gawa sa akin, ikaw ang may likha sa akin, ikaw ang may ari sa akin. Kung ano ang kalooban mo, kung ano ang gusto mong mangyari, pinagkakatiwala ko sa iyo. Pangalawang dapat nating i-let go is worry. Yung pag-iisip, yung pag-aalala. Sabi doon sa Matthew 6 verse 27, Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Kapag nag-worry daw ba tayo, ay madadagdagan natin kahit isang oras yung ating buhay, di ba hindi? True enough, worry cannot add good things in our life. Instead, worry oppresses us every second. Di ba? Pagka nag-worry tayo, nabibigatan tayo. It affects our hearts, it affects our minds, and it affects our bodies. Bakit? Kasi ang fruit ng worry is stress. At yung stress ay nagiging sanhi yan ng maraming sakit sa ating katawan. Scientifically speaking, ay talagang sinasabi ng mga doktor na ang stress ay maraming epekto sa ating buhay kasi nagkakaroon ng reaction yung ating katawan pag nagkakaroon tayo ng stress. Kaya kahit yung cancer, nagiging yung stress ay nagiging contributing factor doon sa cancer at kung ano-ano pang mga sakit. Kaya naman, at saka pag nag-worry tayo, pag mag-isip man tayo ng mag-isip o mag-worry tayo ng husto, hindi rin naman masosolve agad ang problema, di ba? So bakit kailangan tayong mag-worry? Sabi nga, why worry if you can pray? So kinakailangan isurrender natin lahat ng mga worries natin sa Panginoon and let us allow Him to handle our worries. Kasi kapag worry tayo ng worry, tayo lang din naman ang nabibigatan at nahihirapan, magkakasakit pa. At hindi rin naman natin masosolve ang problema. So, give all our worries to God. I-let go natin yan. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. So sabi ko nga, why worry if we can pray? So, itapon lahat yung mga worry na yan in Jesus' mighty name. Dahil pag nagwo-worry tayo na nagwo-worry, ay talagang mabibigatan lang tayo. Hallelujah. Pangatlo, money, love of money, Kailangan ay i-let go natin yung money kasi kung minsan, dahil sa pera, masyado tayong madidislocate tayo o masyado tayong nagiging nakafocus doon. Money is a cruel master but a very good servant. Yan. Money can become an idol if we place it ahead of God. And God wants to bless us, so we need to put our finances in its proper place. And saan yung proper place na yon? In the hands of God. Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, For the love of money is the root of all kinds of evil. So, it's not money that is evil, but the love of money. So, let us not love money, but let us love God and use the money only. Mahalin natin ang Diyos at gamitin ang pera. Let us surrender our money to God and obey His leading. Kasi kapag hindi natin nilet go ang money, hindi natin ang love of money, hindi natin na isusurrender sa Panginoon yung sa sovereignty ng Panginoon. Kasi nandoon naka-attach yung puso natin. Sabi doon sa Hebrews 13:5, Keep your life free from love of money and be content of what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Alam nyo, dinil ako ng Lord dito sa money na to naikwento ko na rin sa inyo, ilang beses ko na i-share, na nung dito ako sa Italia,
yung last kong amo, pinamanahan ako, no. Iniwan sa akin yung property niya nung siya namatay. At yung bahay nung nabenta ko, although maliit lang sa Italian money, pero dahil malaki ang palitan sa Philippine money, malaki-laki din yun. Kung tutuusin ay kung kumbaga sa ano ay kung hindi ko sinuko yung money na yon, hawak-hawak ko yun, baka sakaling baka hindi ko alam, no, pero hindi ko, kung talagang nilove ko yung money na yon, baka naging mitsa pa yun ng buhay ko. Pero kasi siyempre tayo namang mga tao, may mga plano tayo sa ating sarili. Lalo na ako, single, wala akong anak, na pagtanda ko, walang mag-aalaga sa akin. So naiisip ko na kailangan mag-ipon ako para pag mahina na ako, mag-hire ako ng caregiver, mag-aalaga sa akin. So kailangan ko ng money. Pero nung tinanggap ko yung pagpapalang yon, ang nilagay sa puso ko ng Panginoon, yung money na yon ay i-invest sa Kingdom of God. Kaya pinagawa ko ng mga churches. 3 churches ang pinagawa ko. Binigay sa mga kapatiran, binigay sa GIA, sa TNO, nag-share ako. So, sa madaling salita, wala na akong hawak na money na ganun kalaki kasi iyan ang nilagay ng Panginoon sa puso ko. Pero, ang nakakatuwa, kahit wala na akong ganong kalaking money, kailanman hindi ako naghirap. Pag wala nang laman yung aking bank book, may ginagawa ang Diyos na mga pamamaraan para ibigay. Isang malaking halimbawa nito, doon sa worry, nag-worry ako kahit papaano kasi yung isa kong kondo doon sa may Taft Avenue. Nung umalis yung mga estudyante, grabing disastro, ang laki ng nagastos ko para maayos. Tapos, walang sumunod na nag-upa. Hanggang ngayon, walang umuupa yon. Ay, bayad ako ng bayad ng kondo Diyos. So, noon medyo nag-worry ako. Sabi ko, Lord, paano ba to? Tapos, paano yung mga estudyante ko? Kasi meron akong estudyanteng 5. At malaki-laki din yung aking binabayad sa kanilang tuition fee sa tuwing semester. Nag-pray. So, nag-pray ako sa Lord. Na, Lord, hindi ako dapat mag-worry. Ikaw ang naglagay sa puso ko nito. Hindi ko mamahalin yung money na yan, basta't ipinagkakatiwala ko sa'yo. Ngayon, Lord, wala na akong money. Kailangan ko ng pera para pambayad doon sa aking mga tuition fee ng aking mga estudyante. Alam niyo ba na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng nangyari sa buhay natin? Alam niyo ba na may purpose ang Lord? Yung aking pension, nung umuwi ako dyan ay nung July, hindi na credit mula nung last year kasi every September yon sa birthday ko, submit ako ng ACOP, annual confirmation of pensioner. Required nila yon para tuloy-tuloy yung pension mo dahil nangyari sa kanila noon na nagbibigay sila ng pension, patay na pala yung pensioner. So, ganun ginagawa nila, laging merong yearly. Last year, dyan ako this year pala, September, dyan ako hindi last year pa pala, last year, dyan din ako birthday. So, hindi ako nakapag-fill up kasi dito ako lagi sa Italy nag-fill up. Nakalimutan ko. Kaya, hindi dumating yung pension ko ng matagal. Nung nandyan ako last year, this year, wala talaga. So, nung July, na nandyan ako, nag-submit ako ng ACOP. Praise the Lord, dahil doon, pag uwi ko nitong namatay ang nanay ko, nandoon na yung pera, may pambayad na ako sa aking mga estudyante. Kaya, wala talagang saysay na mag-worry tayo at huwag mong mahalin ang pera. Pag wala ka ng pera, may gagawin ang Diyos. Minsan, akala natin ay problema yon, pero inililaan pa na. Kasi kung dumating ka agad yung perang yon noon, naubos ko na ng gastos yun eh. Pero dahil hindi ka agad dumating, ayan, may panggastos ako sa aking mga estudyante. So, huwag nating mahalin ang pera. Ipagkatiwala natin sa Diyos, ibigay natin sa kami ng Diyos, at sa oras na kailangan mo ng pera, may provision ang Panginoon. Yan na, ilang beses ko nang naranasan yan. So, why worry if you can pray and do not love money? So, ito yung mga bagay na i-let go natin. Pang-apat na dapat nating i-let go, yung ating mga relationship.
surrendering to God's sovereign will, our relationships, it shows that we trust God with the people we care about. We cannot be anyone's savior. Hindi tayo pwedeng maging savior ng kahit sino, but Jesus can. Jesus died because He loves us, including all those who are dear to us. And we can do everything in our power to love and care for those God has entrusted to us. And we can trust God the rest. But if we cannot surrender our relationship to God, and when those whom we love departs, we will be greatly devastated. Diba? Kapag yung mahal mo sa buhay, nanay mo, tatay mo, asawa mo, anak mo, boyfriend mo, whatever, whoever, nakarelasyon mo, friend mo, kapag nawala yan, grabe ang sakit. Sobra. Magtatampo ka pa sa Panginoon. Dahil hawak-hawak natin eh. Keep natin. Pero kapag sinuko mo na talaga sa Panginoon yan, Lord, alam mo ang mabuti at ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang nagmamay-ari sa akin. Yung kagayang sinabi ni Job, ikaw ang nagbigay, ikaw rin ang may karapatang bumawi. So kung binabawi mo na sa akin, Lord, maluwag kong ibibigay sa iyo. Kasi kapag hindi, ang sakit, sobrang sakit talaga. Pero kapag ipinagkatiwala mo sa Panginoon, nalilesen yung pain at unti-unti, madali tayong makamove on. Kagaya ng sinabi ng Panginoon sa Matthew 6:30, and if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? So, God will care for us and God cares for those whom we love. Kaya ipagkatiwala natin sila sa Panginoon. Naranasan ko itong nagtampo ako sa Panginoon nung namatay yung aking brother-in-law, 2013. Nung namatay ang father ko at namatay ang mother ko, hindi kasing sakit nung namatay yung brother-in-law ko. Kasi yung tatay ko, nagkasakit na siya. So, dahil may sakit na siya at ang nanay ko rin, na-prepare na yung mga puso namin na darating ang panahon talagang mamamatay sila. Dahil may sakit sila eh. Pero ang brother-in-law ko, walang sakit yun. Bigla yung pagkamatay niya. At yung brother-in-law ko, siya yung taong napakabait na maraming mga, maraming mga bagay siyang ginawa sa aming magkakapatid na mas nahigitan pa niya yung expression ng pagmamahal ng tatay namin. Kasi limitado lang yung kakayahan ng tatay namin eh. Pero, kumbaga sila ng ate ko, sila yung parang tumayong magulang namin na mas nahigitan pa nila yung expression ng pagpapakita ng pagmamahal ng tunay naming mga magulang. Kaya ganun namin sila kamahal at ganun namin sila nakitang importante sa buhay namin. So, noong 2013, nasa Bangkok, Thailand ng brother-in-law ko, may business silang inatin doon, conference. Doon siya inatake, parang heart attack. At nasa ospital siya. Grabe yung prayer ko na di ako sa Italy. Talagang gapang ako sa Panginoon. Lahat ng mga Bible verses, lahat ng mga promise ng Lord inangkin ko. At yung pananampalataya ko, ganun ka-strong. Talagang feel ko ba na mabubuhay ang brother-in-law ko. Ganun ang aking faith, ganun yung aking feelings, ganun ang aking prayer. At talagang nananampalataya ako. Pero anong naging resulta? Eventually namatay din siya. Alam niyo, nagtampo ako sa Lord. Lord, bakit ganun? Feel ko na mabubuhay siya. Nanampalataya ako mabubuhay siya. Kinlaim ko yung mga promises mo na mabubuhay siya. Bakit siya namatay? Kailangan namin siya. Kailangan siya ng ate ko, ng mga anak niya, 5 anak niya eh. So, doble ang pain ko kasi ang ate ko, mahal na mahal ko rin yung nakita ko siya in pain. Talagang ang sakit-sakit din. Grabe. Pero nung mag-pray ako sa Panginoon, bago ako umuwi, talagang inilaban ko sa Panginoon yun. Sa prayer, Lord, ayokong ganito na nagtatampo ako. Ayokong ganito, Panginoon, na masama ang loob ko. Ayokong umuwi dahil baka
hindi ko ma-comfort yung pamilya ng ate ko. Dahil ako mismo ang kailangang i-comfort. Lord, kailangang maintindihan ko to. Nung pinakita sa akin ng Lord na sovereign siya, hawak niya ang buhay ng bawat isa sa atin. At nakaprogram yung mga buhay natin. Kung kailan tayo kukunin ng Panginoon, nakaprogram na yan sa Kanya. Mayroon siyang dahilan eh. Sino tayo para baguhin ang programa ng Panginoon? Sino tayo para sabihin sa Panginoon, ganito dapat Lord eh, hindi ganyan eh. Diba? So nung nagsabi ako, Lord, I surrender everything to you. Ipinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon. Isinusuko ko sa iyo ang buhay ng kuya ko, Panginoon. Alam niyo, unti-unti nawala yung pagtatampo ko. Unti-unti nagkaroon ng healing. Unti-unti lumuwag ang pakiramdam ko. At unti-unti naging strong ako ulit. So nakita ko, wala pala tayong dapat angkinin. Wala pala tayong dapat hawakan. Kahit itali pa natin. Kasi lahat ng bagay nasa kamay ng Panginoon. Ang Panginoon na nagbigay, ang Panginoon din ang may karapatang bumawi. So kung binawi na ng Panginoon yung ibinigay sa iyo, huwag kang magtampo. Pahiram lang yan sa atin. Pasalamat tayo at pinahiram sa atin ng Lord. Yung mga taong mahal natin sa buhay, yung mga magulang natin, yung mga kapatid natin, yung bayaw natin, yung mga friends natin, darating ang panahon, babawiin sila ng Panginoon. So kung hindi mo maisuko hindi mo ma-let go yung relasyon mo dyan, posibleng hindi naman sa kamatayan, posibleng iniwan ka ng asawa mo, posibleng nagrebelde ang anak mo, posibleng na broken hearted ka, ganun din yun. Basta't ipagkatiwala natin sa Panginoon, isuko natin sa Panginoon, i-let go natin yan. At ang kalooban natin gagaang, mas madali tayong makamove on. Amen? Panglima na dapat nating i-let go, yung ating future. We can only be assured of our present, but not the future. So living in the future will rob us of our joy of today. Diba? Pagka laging nasa future, parang nagdi-daydream lang tayo. Each day is a gift from God, and we will miss it if we allow our minds to dwell on all the unknowns of the future. Kasi maraming mga baka ganito, baka ganun. Naku, paano na lang pag ganito, paano na lang pag ganun. We can trust God with our future, so we can focus on today. Trying to control the future is like trying to control the wind. Kaya hindi pwede. Talaga hindi mo makokontrol. Being contented today will prevent us from wandering off to tomorrow. Sabi doon sa Matthew 6:34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. So, hindi kinakailangan na mag-worry sa mga bagay-bagay na wala pa nangyayari. Yung future natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. So, kailangan i-let go yon, yung ating future. O kagaya ng na-share ko sa inyo kanina na paano pagtanda ko? Paano na lang pagtanda ko? Sinong mag-aalaga sa akin? Alam niyo, hindi ako nag-worry dyan dahil mayroong Panginoon. Ang tuwan-tuwa ako kasi matagal ko nang nabasa ang Biblia. From ilang beses ko na yan, from Genesis to Revelation, napakaraming beses na. Pero last year lang yata, o this year, or early this year, parang early this year lang yata, na nabasa ko yung Isaiah 46 verse 4. Kasi binabasa ko lagi lang yan sa NIV or New King James. Pero nabasa ko siya sa CEV, Contemporary English Version. Sabing ganon sa Isaiah 46 verse 4. I will still be the same when you are old and gray, and I will take care of you. I created you, I will carry you and always keep you safe. Wow, sabi ko, Lord, talaga? Grabe ang Lord. At nang binasa ko ito sa Tagalog, lalo pa akong na-encourage at lalo pa akong sumaya. Sabi kasi ng Lord sa Tagalog, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Nangyayari na sa akin ngayon. May mga puting buhok na ako at matandaan ako. 70 years old na ako. Ang pangako ng Diyos, iingatan niya ako hanggang, tama nga talaga, mula nung maliit ako hanggang ngayon,
Iiningatan ako ng Lord. At ito pa ang karugtong, kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Wow, di ba? Praise the Lord. Tungkulin pala ng Diyos na tayo ay iligtas at tulungan. So bakit tayo mag-worry sa ating future? Bakit tayo mag-worry sa mga bagay-bagay? Pangako ng Diyos yun eh. At ang pangako niya ay hindi napapako. Talagang tinutupad niya. Tungkulin daw niya tayo iligtas at tulungan. Nakita ko sa buhay ko to kung paano ako inililigtas ng Diyos at tinulungan. Diba na kailan lang na-share ko sa inyo na nadapa ako dito sa Italy. Ang sugat ko sa noo, 7 stitches. Pero tinulungan ako ng Diyos at iningatan niya kung hindi ako nagkaroon ng mga fracture, hindi ako namatay. Kasi 'di ba ang kalaban natin, he is just as like a roaring lion seeking whom he may devour. He came into this world to steal, to kill, and to destroy. Pero iningatan ako ng Lord, iniligtas ako ng Lord, tinulungan ako ng Lord. Kaya dapat wala tayong takot, wala tayong worry. Hindi tayo nababound sa mga negative na yan. I-let go natin. Magtiwala tayo sa ating Diyos. The sovereignty of God. Gayahin natin si Job. The Lord gives and the Lord takes it away. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Pang-anim and last, unmet expectations. Kailang i-let go rin natin yung mga unmet expectations. Ayan. Marami tayong mga expectations na minsan hindi, o kalimitan hindi nangyayari. Surrendering to God's sovereignty, our unmet expectations is the most liberating factor of our humanly being. Talagang ano ko sa buhay ko to na experience maraming beses. We are trained kasi to pray, to believe and claim God's promises in the Bible. But not all of our claims came to pass. Tama? Hindi lahat ng kinilaim natin, hindi lahat ng pinaniwalaan natin sa Bible ay nangyari according to our own understanding or our own expectations. Hindi ganun nangyayari. Kagaya sinabi ko, sa brother-in-law ko, pinag-pray ko, na feel ko na mabubuhay siya, pero namatay. Talagang kinlaim ko yung mga promises ng Lord. So, ito ang realidad ng buhay. Kasi minsan din, tayong mga tao, trial and error, di ba? Trial and error tayo. Kasi, kumbaga sa ay, ang ating faith ay, minsan ay pasayaw-sayaw. May mga prayers tayo na mahigpit nating pinanghahawakan, pinaniniwalaan, at inangkin. Subalit hindi naman umayon doon sa ating expectation na sagot ng Panginoon. So ano ang naging resulta o epekto nito sa atin? O diba, sobra tayong nasaktan, na-frustrate, minsan nagtatampo, sumasama ang loob. Feeling natin ay, naku Lord, bakit ganun? Ba't hindi mo sinagot? Hindi mo ako pinakinggan? Pero sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, may purpose ang Lord. Ganon din pag may expectation tayo mula sa elders, sa mga leaders natin, sa mga loved ones. At kapag hindi na-met yung expectations natin, we get hurt at masama ang loob natin, di ba? We feel unimportant and neglected. Doon sa expectations sa Panginoon na unmet expectations ko. Dahil ang nanay ko, almost more than a year na kasi 2023. Parang May 2023 siya nagkasakit ng ospital. At mula noon, nag-degenerate na yung kanyang health hanggang sa naging bedridden na siya. So, pinagpipray ko talaga nung nandyan ako, bago ako pumunta dito sa Italy nung September. Lord, sana bago ako pumunta ng Italy ng September, ay kunin mo na yung nanay ko para hindi na ako, para ma-lessen ba yung expenses, dahil syempre pag nanay ko yun hindi ako pwedeng hindi umuwi pag kinuha na siya ng Lord. Pero hindi nangyari. Nandito na ako sa Italy, September 19 ako dumating dito, namatay siya October 25, so umuwi din ako. At napakalaki nga nung aking gastos. More than 100,000 yung aking plane ticket lang. Pero hindi ako nagtampo sa Lord doon sa aking unmet expectations. Sabi ko, Lord, kasi lagi kong sinasabi sa Lord, not my will, but your will be done. At alam ko, Lord, na lagi kang may purpose
kung bakit mo inaalaw ang mga bagay-bagay. And true enough, may purpose ang Lord. Pinakita lang niya sa akin na hindi ako dapat mag-worry sa lahat ng bagay, kahit finances. Kasi sabi ko, sayang din naman Lord, dahil He is able to provide. Talagang nakita ko yun na nag-provide ang Lord. Pagbalik ko, kung ba sa yung aking pension, ay maliit lang yon. Tama lang sa aking pagkain, sa aking upa sa bahay, ganun, sa aking subsistence nito. Pero nagulat ako. Hindi ko maintindihan at wala akong explanation na nakuha na biglang dumating sa aking bank book, galing sa aking pension, enough to cover my expenses doon sa aking pag-uwi. So ano ang pinapakita ng Diyos dito sa akin? Na kahit yung aking mga expectations hindi na unmet, sovereign siya. Alam niya yung ginagawa niya. May itinuturo siya sa akin na hindi ko pa naiintindihan o hindi ko pa masyadong nauunawaan. At lagi niyang pinapakita sa akin, inuulit-ulit niyang pinapakita sa akin that He's able to provide for all my needs. Maliit o malaki man yan, able siya. Kaya kailangan na i-let go natin yung ating mga unmet expectations. Ngayon, doon naman sa mga leaders or elders, pinaranas din sa akin ng Panginoon kung papaano na hindi ako masamang-masama ang loob ko. Nung may nagbigay sa akin ng book ni Tatay Benyo na Roots and Fruits, binasa ko yon, tiningnan ko. Wala man lang ni isang picture ako doon at hindi man lang nabanggit yung pangalan ko from cover to cover. Wala ako. Mabuti pa yung aking mga fruits ay nandun sila, pero ako wala. Alam niyo, yung initial kong feeling, parang nasaktan ako. Ay, hindi man lang ako nasulat dito. Pero sabi ko sa Lord, hindi baling hindi ako naisulat ng tao. Basta't nakasulat ako dyan, Lord, sa Book of Life at saka sa Book of Acts mo, Lord. Praise the Lord. Hindi naman, kumbasan, hindi sumama ang loob ko. Then lately, nung namatay ang nanay ko, malaki yung aming expenses. So, hindi na cover up ng mga love gift o mga limos. Malaki yung aming sinel out na pera. Tapos, ako, pagka may mga, binago na kasi ng Lord ang puso ko. Dati kasi maramot ako eh. Pero binago ng Lord ang puso ko mula nung natuto akong magbigay ng tithes. Natuto akong kilalanin si Jesus. Na naging generous na ang puso ko. Na pag may nakita ko nangangailangan, at mayroon naman akong kakayahan, kusa ko yung binibigay, hindi na kailangang humingi ka. Kusa ko na yung binibigay. So, nung panahon na nangailangan kami, dumating, kumbaga ginamit din to ng dyablo para ako ay magtampo. Naalala ko nung araw, may umutang sa akin 20,000, hindi na binayaran. So, sinabi ko na, okay. Tapos, pag may mga pangangailangan siya at nagsabi sa akin, bigay ako. Pero nung time na ito na akong nangailangan, lalo na ngayon, madali na lang mag-send ng money, GCash or kahit hindi ka na umalis ng bahay mo kasi malayo yung aming bahay malayo yung yung pinagburulan. So madali na lang, wala nang problema. Pero kahit walang binigay, kahit 100 man lang walang binigay. Naalala ko meron din ako noon na binigyan yung namatay ang father niya, binigyan 5,000, namatay ang mother niya 5,000. Wala rin binigay kahit 5. So parang yung pinaalala sa akin ng dyablo yan para sumama ang loob ko na yung mga taong tinulungan ko hindi sa akin tumulong sa oras ng pangangailangan ko. At isa pa, dati kasi nung namatay ang father ko, ang GIA, ang home base, ang mga elders nag-condolence sa akin at tumulong. Pero this time nung namatay ang mother ko, dalawang elder, si Mami Mela at saka si Nanay Amy ang nag-condolence sa akin. Pero the rest, wala man ang nag-condolence sa akin. At wala rin ang GIA help, financial help. So, yun na naman yung inano sa akin ng dyablo. Tingnan mo, faithful ka naman nagbibigay ng tithes mo. Sa oras ng kailangan mo, hindi ka man lang matulungan. Sabi gano'n sa akin ng dyablo. Pero alam nyo, nirefute ko yun. Sabi ko, ay, pag nagbigay ako ng tithes ko, hindi ko yun ina-expect na
ibalik din sa akin, itulong sa akin kasi binigay ko yon para tulungan yung ibang mga tao. Kung maalala man ako, salamat, pero kung hindi ako maalala, salamat pa rin. So alam nyo, hindi ako nagpadala doon sa mga sulsol ng kalaban. At may ano pa nga, may sulsol pa ang kalaban doon sa isang tao na sabi na, wag mo nang tulungan ngayon yung nanghingi sa'yo ng tulong kasi hindi ka naman tinulungan. Grabe talaga ang jablo, ano? Pero sabi ko, no, pag may pera ako, tutulungan ko pa rin yung kapatid na yon. Dahil, hindi, ang buhay ko, Panginoon, ay nasa iyong kamay. Ikaw ang may nagmamayari sa akin at kung gusto mo kong gamitin sa mga taong ito, ay handa ako magpagamit. Hindi ako ang masusunod kundi ikaw ang masusunod. So wala akong hinanakit. Kung walang masamang tinapay. Dahil ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng ating pangangailangan sa lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, ito ang aking na-realize na gusto ko rin i-share sa inyo. Always remember that the world is unfair and people are imperfect. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maalala ka ng elders natin o ng mga leaders mo, cell leader mo, pastor mo, dahil may mga inaasikaso. Kaya huwag kang magtampo kung sa oras ng pangailangan mo, hindi ka na abutan. Dahil may Diyos. Pangalawa, always acknowledge God's hand beyond your circumstances. Nandiyan ang kamay ng Diyos and He allows what happened to you for a purpose. Bakit hinayaan? Maaring hindi gusto ng Diyos na mangyari sa iyo yung problema yan. Pero inalaw niya kasi may purpose siya. Pangatlo, always submit to the Lordship of Jesus. Sabihin mo, Lord, ikaw may-ari sa akin. Kung ano ang gusto mong gawin sa aking buhay, ay ikaw ang masunod. Kaya hindi talaga sasama ang loob mo kung hindi ka man napansin. Of course, sa umpisa masakit. Sandali lang. Pero hindi magre-remain yan na masama ang loob mo. Mawawala agad yan kapag na-realize mo, ay, pag-aari pala ako ni Jesus. Siya pala ang masusunod sa buhay ko. Hindi pala ako. Kung gusto niya akong saktan, kung gusto akong hayaang masaktan ganito, may purpose siya. Naalala ko tuloy si Haring David nung binabato siya ni Shimei, nung tumataka siya sa anak niya si Absalom. Sabi ng kanyang general, isang ano ko lang yan, tagpasin ko yung ulo niyan eh. Pero sabi ni Haring David, hayaan mo siya. Ay kung sinabi ng Diyos na ako ay batuhin niya, ako'y murahin niya, ay hayaan mo siya. Malay mo, pagpapalain ako ng Diyos later. So, ipagkatiwala natin sa Diyos na siya ang Lord ng buhay natin. And lastly, always accept whatever happens as part of life. Ganyan talaga ang buhay sa mundo ito. Hindi perfect. Life is not perfect in this world. So, ganun lang, chill lang. Walang sama ng loob, walang mabigat, walang anumang bagay na makapaghahadlang sa pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay at ang pag-ibig mo sa mga kapatiran. Hindi ka kaya natuwa ako talaga sa Panginoon na wala akong kinasasamaan ng loob sa mundong ito. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi ginawa niya ito sa aking buhay. So in conclusion, understanding and surrendering to God's sovereignty and mysterious ways allows us to grow in faith and deepen our relationship to God. It is through moments of uncertainty and mystery that our faith is tested and refined. Ayan, nire-refine at tinetest yung ating pananampalataya. And when we surrender our plans to God and trust in His ways, kasi mas alam niya kung anong mabuti, we open ourselves to experience His miraculous works and divine interventions in our life. Praise the Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pinag-aralan. Salamat, Panginoon, sa mga tinuro mo sa akin, Panginoon. Nawa po sa pamamagitan ng aking mga testimony, Panginoon, sa mga katuroang tinanggap ko sa iyo at karanasan ko, Panginoon, kung paano yung mga negative, paano yung mga fears, yung mga sama ng loob ay nawala sa aking buhay at naging magaan. Wala akong daladalang mga kung ano pa man sa buhay ko at masaya ako lagi, Panginoon, at handa ako laging gamitin mo para sa iyong kaluwalhatian.
Nawa, Panginoon, ay gamitin mo rin po itong inspiration sa aking mga kapatid na nakikinig ngayon, na nagsasuffer, Panginoon, ng mga problema, mayroon silang mga hinanakit, sama ng loob, o kung ano pa man, Panginoon, kabigatan dahil sa naging karanasan nila o problema nila. Lord, kung paano mo ako, Panginoon, tinuruan, at kung paano naalis lahat yung mga negative na yon, kung paano ko nilet go lahat yung mga bagay na sinuko sa'yo, at ikaw ang aking Lord, ikaw ang masunod sa buhay ko, ay naranasan ko, Panginoon, ang tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan, at tunay na tagumpay. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone.